Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. Hula ho mga ka-Angel. So dito po yung past videos natin na dumaan po tayo dito sa Berthoud Pass na napakataas po na more than 10,000 feet at marami pong bear dito mga ka-Angel. Angel, so dito Montana na ay doon po ay boundary ng Wyoming. So doon po ay yun po yung papasok na po ng Berthoud Highway na napaka-scenic view, parang going to the Sun Road din. So parang Jasper. Sayang, gabi na tayo mga Angel. So tara, delikado kasi sobrang hangin. Baka may mga bear dito. Mga Angel, oh, ayan oh. Berthoud Pass, 10,000 po yung elevation niya mga Angel. Lake overlook din sa ano. Mga ka-Angel, nakakatakot kasi dito po ay marami pong grizzly bear. Napakaraming sign, grizzly country dito mga ka-Angel. At mga around 4 AM na po ng madaling araw. So nandito tayo ngayon sa tunnel ng malapit po sa Cody mga ka-Angel dito sa Wyoming. At parang may bear kanina doon mga ka-Angel, nakakatakot. At madaling araw po ng umaga mga ka-Angel ngayon. So ito binabagtas natin at papunta na po tayo ng Yellowstone National Park sa Green Prismatic mga ka-Angel. Scary mga ka-Angel kasi napaka-remote po yung area. So nakakatakot. Mga Angel, dito tayo sa Yellowstone General Store dito sa east side. So tingin lang tayo ng ano dito, washroom, pero parang katakot bumaba mga Angel. Susunod pa sa atin. Hindi ano yan mga Angel, oh, continental divide yung naghahati ng east to west. So mga ka-Angel, medyo first time ko pong dumaan sa ganito na isolated tapos madaling araw po na walang nakakasalubong po ng mga car. Kasi scary mga ka-Angel kasi may mga bear po dito. At syempre hindi lang po bear, hindi natin alam yung mga nakakasalubong ay mga nandito na mga hayop pa. So malapit na pa tayo sa Yellowstone National Park mga ka-Angel at magpapahinga muna tayo saglit dito sa may Old Faithful. So nasa surroundings na po tayo mga ka-Angel ng Yellowstone National Park. At yan, may mga geyser na po kaming nakikita yung mga smoke niya mga ka-Angel. So ito at tuloy-tuloy lang po tayong pagdadrive natin. At naku, parang mali pa yata yung napasukan natin mga ka-Angel. Naku, kasi parang may sumusunod po kasi sa amin kanina na car. At pagka hihinto kami, hinto rin siya. So scary mga ka-Angel dahil siyempre galitong gabi o madaling araw ay walang nakikita. So ito mga ka-Angel, naku, mali pa yata tayo. So balik po tayo mga ka-Angel. Na medyo na-tense tayo doon sa car kanina na sumusunod sa atin, medyo buti na lang at nagdiretso na siya. So ito at mag-u-turn muna tayo mga ka-Angel para bumalik doon sa pinaka main road kanina. Naku, ano kaya yun doon sa yung banda doon sa dulo mga ka-Angel? Parang may naaninag akong gumagalaw doon. Pagkatakot mga ka-Angel, scary talaga. Meron sana akong ayusin doon sa car sa likod. Ay ayokong bumaba kasi delikado. Ayun mga ka-Angel, may ayun yung car kanina na sinasabi kong sumusunod. So ayan mga ka-Angel, atras tayo at pabalik tayo sa main road kanina. Ayan. So mga ka-Angel, alam nyo, pagka pupunta po kayo dito sa itong area na ito sa Yellowstone ay mag-ingat po kayo mga ka-Angel. Aside from sa may mga
geyser, yung parang volcanic activity, ay ingat po kayo kasi marami pong bear talaga dito mga ka-angel. At dahil po bundok to mga ka-angel, marami may mga puno, ay ito mga ka-angel, mula na doon nung bumaba kami doon sa Robertot Pass hanggang sa Cody. Pagdating po sa Cody mga ka-angel, ayun, marami talagang sign na mga naka-indicate na warning, this is a grizzly bear country. So ingat po tayo mga ka-angel at huwag po tayong bababa kung di naman necessary for safety reason, lalo na po pagka madilim mga ka-angel, kasi hindi mo makikita na yung paligid mo at baka magugulat ka na lang meron na palang bear sa likod mga ka-angel. So ayan, umaatras po tayo at babalik po tayo doon sa main road. At magpapahinga tayo, all the way po tayo ng Old Faithful dito sa Yellowstone. Papahinga po tayo doon mga ka-angel. Hintayin nating lumiwanag po para at least makikita na natin yung surroundings natin, para ma-discover natin yung Grand Prismatic at saka yung mga nearby po na mga geyser. Pupuntahan din po natin yung Biscuit Basin na sumabog po nung July. At ito mga ka-angel, mga July din po kami nagpunta dito sa Wyoming noon. At before that, mga close to 1 week ay yun. At after that, sumabog po yung Biscuit Basin. So hindi natin napuntahan yan noon mga ka-angel kasi kulang yung oras. At saka nagmamadali na rin kaming magbiyahe dahil papunta po kami ng Los Angeles, California. Ay siyempre malayo pa pong itong Wyoming doon sa California at naghabol na po kami ng oras, kaya yun, hindi namin napuntahan yung Grand Prismatic at saka yung Biscuit Basin. So ito ngayon mga ka-angel, at bibisitahin natin kung anong itsura na ngayon after na explosion. So para may pakita ko sa inyo kung ano na yung kanyang kalagayan o kung ano na yung itsura yung Biscuit Basin. Malakas po magsabog niya mga ka-angel, buti na lang po ay walang ganong nasaktan ng mga tao. So ito mga ka-angel, at ito mag-stop muna tayo saglit dito at i-check natin yung map natin kasi parang wala po kasing signal mga ka-angel. Kaya ito ang challenge, kung walang signal kailangan nating i-analyze yung dinadaanan natin, especially ngayon kasi madilim at very dangerous dahil of course may mga bear dito mga ka-angel. Ayan mga ka-angel, at ayan, nasakto. May mga car na kahit paano, at least hindi tayo mapil na nag-iisa lang po tayo sa area na ito. Meanwhile, dito mga ka-angel, fishing area dito sa Yellowstone. Tingnan mo. Stop. Hindi, may tatawid kasi. So meron doon, nakita kami kanina mga ka-angel na gumagalaw na naman. So baka bear na naman yun. So nakakatakot mga ka-angel pagka bumaba talaga dito. Kaya tuloy-tuloy lang yung pag-drive natin mga ka-angel. So marapit na magliwanag pero it takes time pa. So sa left mga ka-angel, ayan po yung Yellowstone Lake. So marami pong mga geyser, mga hot spring po dyan dahil po nasa part po dyan ng Yellowstone Super Volcano mga ka-angel. So maganda po dyan pagka araw, makikita nyo po. a few moments later. Yan mga ka-angel, palis na tayo ng Old Faith area. Una tayo ng Grand Prismatic. Ayan, kalat dito yung mga geyser mga ka-angel, oh. Yung pusok na naman dun, oh. So mga ka-angel, magbibigay lang po tayo ng additional facts about sa Yellowstone. So ang Yellowstone National Park po dito sa Wyoming border at saka Montana mga ka-angel ay oldest national park in the world at na-found po ito ng mga 1872 at itinuturing nilang one of the largest po na national park sa US. At ito mga ka-angel ay dito po matatagpuan ang pinakamaraming geyser sa buong mundo na more than 500 or more than 50% po ng geyser sa buong mundo ay matatagpuan po dito mga ka-angel sa Yellowstone National Park.
So nandito na po tayo mga ka-angel sa malapit na po sa Grand Prismatic. At pag nakikita nyo mga ka-angel ay para pong magma o lava mga ka-angel yung ito nakikita nyo ngayon na tumutulo na tubig. Mainit po yan mga ka-angel. So galing po doon sa isang geyser o dito sa parang malaking dito sa kabila. Puntahan po natin yan. So itong temperature po ng river na ito mga ka-angel, o especially po yung mga umaagos na yun ay nag-range po yan ng 30 degrees mga ka-angel. Napakainit, kaya delikado po, kaya ingat po mga ka-angel. Kasi pagka tumawid kayo sa tulay, syempre para maiwasan yung mahuhulog, otherwise malalapnos po yung balat ninyo kasi mainit po ito mga ka-angel. Mga nasa 30 degrees po yan yung temperature na ito sa river tsaka dun sa umaagos na yun mga ka-angel. So alam niyo po mga ka-angel kung bakit po may mga ganito, may mga geyser, may mga hot spring dito sa area nito. Kasi po yung Yellowstone mga ka-angel ay isa po siyang super volcano. Although matagal na po siyang hindi sumabog, 70,000 years ago, pero anytime pwede pong sumabog ito. At isa sa mga pinakamalaking kaldera mga ka-angel. So kung di ako nagkakamali, one of the top 3 siya. Ganda mga ka-angel, parang lava yan tapos usok dito. Pupunta po tayo doon sa mga ka-angel, sa Grand Prismatic doon sa yung taas. Yan, daan po tayo sa tulay na yan. Ganda mga ka-angel, Yellowstone, kaya binalikan namin ito. Hindi namin napuntahan ito nung last July. Angel parang lava. Ganda mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at ito na nalapitan natin at maramdaman mo talaga yung singaw mga ka-angel na mainit. Ito nakikita nyo nag-gold na siya kasi mainit po talaga yung tubig. Ayan mga ka-angel, at pupunta tayo doon sa kabila para makita natin yung Grand Prismatic para may pakita po ko sa inyo mga ka-angel. So yung Yellowstone mga ka-angel ay tinaturing po itong pinakamalaking o nakapag-create po ito ng pinakamalaking kaldera sa buong mundo noon. Bakit ngayon na-found po yung nasa Pilipinas, dito po sa may Benham Rice ay yung Apulaki. Yan na po ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. So nasa pangalawa o pangatlo na lang po dito sa Yellowstone mga ka-angel. So mga ka-angel, nandito po tayo sa Excelsior Geyser. At ito mga ka-angel ay last na nag-erupt po ng mga 1980s. At yung taas po niya yung pagsabog ay mga ka-angel, umabot po yan ng close to 100 meters. So ito mga ka-angel ay napakainit. Sabi mga ka-angel, wow, mas grabe yung usok dito kasi yung pinuntahan namin noong July. Mainit po itong Excelsior Geyser mga ka-angel. Nag-range po ito ng mga close to 100 degrees Celsius mga ka-angel. Yan po yung boiling point ng pagkulo po ng tubig, yung hot water. At ito mga ka-angel ay around 4,000 gallons per minute po ang dumadaloy po from Excelsior Geyser papunta po doon sa Firehole River. Kaya napakainit at napakaraming tubig po ang dumadaloy from Excelsior Geyser mga ka-angel. Pag nandito po kayo in person mga ka-angel ay mararamdaman mo talaga yung singaw na napakainit po talaga itong geyser na ito. At ito yung una pong geyser na makikita nyo mga ka-angel from pagtawid nyo ng bridge na bago po makarating po doon sa Grand Prismatic. So ito mga ka-angel, at ito yan, doon po yung Grand Prismatic yan. At ito po yung Excelsior Geyser mga ka-angel. So napakainit, napakadelikado, nakakatakot. Ito ang usok talaga mga ka-angel kasi sobrang init niya talaga, kaya ganyan siya kausok mga ka-angel. Pagka po magpakulo kayo ng tubig, sobrang init, di ba? Makikita nyo na sobrang init talaga, umuusok. Oh grabe mga ka-angel, umukulo talaga siya mga ka-angel. Dormant volcano para dito. Yan, Excelsior Geyser. Dormant volcano mga ka-angel, ibig sabihin hindi siya parang kumbaga taal na sumasabog ng kasi sumisingaw siya. Doon po yung Grand Prismatic mga ka-angel. Yan, muna natin. Parang pinaganawan ng sabon. Ano mga ka-angel
Basin. Wow, 360 tayo. 360 tayo mga angel. Yan po yung kumukulo kanina. Yan, galong prismatic. Yan, diyan. Yan daw mga angel. Yan, opal pool mga angel yan. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.